Hala, ang sukal na ng bahay namin. Baka manalaman-laman ko na lang may borders na pala ako na anaconda. Dahil long weekend ngayon at walang pasok yung mga anak ko, niyaya ko yung bunso kong anak na umuwi sa bahay para maglinis kami. Dahil 1 month ko na palang hindi nalinisan yung paligid ng bahay namin. Busy po kasi ang nanay sa hanap buhay. Aalis kami ng 5 ng umaga at uuwi naman kami ng 9 ng gabi. So hindi na talaga kami makalinis ng bahay. Kaya sinamantala ko ngayon, Mari, na long weekend, kaya nagmamadali ako kaninang umaga. Pagbukas namin ng pwesto, inaantay ko lang na magtanghali at umakyat kami ng anak kong bunso. Kasi sa umaga marami ang bumibili, kasi tanghali wala na masyadong bumibili, kaya umakyat kami ng bunso ko, nagmamadali kami. Kasi mamaya, pagkatapos namin maglinis, bababa uli kami. Kaya para mapadali mga Mari, yung bunso kong anak sa loob ng bahay naglilinis, tas ako naman sa labas. Alam nyo ba mga Mari, yung damo na yan ang pinagbubunot ko? Sabi ng kaibigan ko na kapitbahay ko, wag ko daw bunutin kasi marami daw gamot yan. Ang kaso, dumadami na ano na ako, nasagwaan na ako, ang sukal-sukal na, natatakot ako na baka mamaya may ahas. Oo nga pala, makwento ko lang no, itong bahay na to, 6 years pa lang mula nung pinatayo ko. So matagal din na kami nangupahan ng mga anak ko. Tamang-tama naman Mari, bago mag-pandemic may bahay na kami. Kasi imagine Mari, nung pandemic, walang pasok, walang income, tapos nangupahan ka pa, paano na? 'Di ba parang ang sakit sa ulo, tapos ako lang mag-isa. Solo parent po ako, 13 years na. So yung bunso ko noon, 1 year old pa lang. So ako po yung naghahanap buhay kasi siyempre wala na po akong asawa, kailangan ko pong maghanap buhay para po mabuhay yung mga anak ko. Bago po ako mag-business, yung trabaho ko po sa factory. Opo, nag-factory po ako. Mananahi po ako. Isang mananahi po ako sa factory. Ang ginagawa po namin yung mga bag na pang-export po dito po sa Marabeles, Bataan. Natapos na yung anak ko sa loob ng bahay ng paglilinis. Kaya tinawag ko na siya. Sabi ko sa kanya, "Nak, tulungan mo na ako dito para mapadali yung pagtatrabaho natin at mabilis matapos para makabalik na tayo sa pwesto." Kasi pagdating po ng hapon, paglabasan po ng mga factory dito, yun po ang bilihan talaga, yun po marami pong bumibili. Kaya kailangan ko pong magmamadali para po makababa kaagad kami. Kasi nag-iisa lang yung anak ko doon nagbabantay sa pwesto. Pag marami pong namimili, hindi niya po kakayanin. Kaya nagmamadali na po ako dyan para po makababa po kami. So balik po tayo doon sa trabaho ko sa factory mga Mare. So alam nyo po mga Mare, magkano lang naman yung sahod sa factory. Yung minimum wage po dito sa Bataan kasi probinsya po siya. So 320 lang po talaga nung nag-umpisa ako dito, pagdating ko dito 320 po. 320 Mare, imagine 320, nangupahan pa ako, tapos may dalawa akong anak. Hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin yung sahod ko Mare. Kaya ang ginagawa ko Mare, sa layo ng factory na pinapasok ko, siguro 1 kilometer mula dito sa bayan, mula sa bahay na inupahan ko, ang ginagawa ko Mare, maga ko pumapasok, nilalakad ko lang yan papasok at saka pauwi. Kahit na gabi na ako umuwi, nilalakad ko lang yan para makatipid po ako sa pamasahe, para po makatipid po. Kaya nag-isip po ako ng paraan, sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng ganito. Kasi nga may mga anak ako, yung sahod ko, hindi po talaga kasya para po sa mga anak ko, sa pangangailangan ng mga anak ko, pambayad ng boarding house, pangkain nila. Habang lumalaki din po yung gastusin. Kaya ang ginagawa ko, nilakasan ko yung loob ko. Nagtinda po ako, umaangkat po ako ng paninda ng pagkain dun sa kakilala ko. Ang inisip ko nun Mare, na makatubo man lang ako kahit pambiling ulam, malaking bagay na yun para sa akin. Kaya yun Mare, inumpisan ko po sa pagtinda ng mga pagkain, yung mga merienda po, inumpisan ko po sa palabok, spaghetti, pansit, carbonara, yun po yung una kong tinda po. Yun lang po ang iniisip ko talaga, na makatubo man lang ko kahit konti, pambili lang ng ulam, malaking bagay na yun para sa akin, makakatulong na po ng malaki yun. Hanggang sa nadagdagan yung mga paninda ko, umaangkat na ako ng mga pantalon, mga damit. Inangkat ko yun Mare sa kakilala ko na naman sa palengke na nagtitinda ng mga damit. So inangkat ko yung mga pantalon, mga damit kasi wala pa akong pampuhunan na sarili. Kaya kailangan akong mag-ipon. So ayun na nga dinagdag ko. Kasi sa factory na yun Mare, ako yung unang nagtitinda ng ganun. So nakikita ko na mas maganda pala yun nagpapautang. Yung ganun ba na tas sa sahod yung bayad. Kaya naisip ko na ano kaya kung nagdagan ko yung mga paninda ko. Kaya yun, nagpapautang po ako ng pantalon at saka yung mga damit. So yun na nga Mare, dahil doon nakaipon ako ng pampuhunan. So nung nakaipon ako ng pampuhunan, nagsarili na ako Mare, lumuwas na ako ng Maynila.
Kaya doon mas lumaki yung kita ko kasi sarili ko na eh, kumbaga hindi na ako umaangkat. So yung damit pantalan ko na nagtaga ng mga paninda ko, nagiging sapatos, kasi sapatos talaga maaaring mabinta talaga dito palalon pa utang. Yun talaga yung nakaipon talaga ako ng malaki dahil po doon nang nagsarili ako. Nakaipon po ako ng malaki, kaya ayun po, hanggang sa nakabili ako ng lupa, nabayaran ko yung mga utang ko, nakabili ako ng lupa, at ayun po, nakapatayo po ako ng bahay. Tapos na pala kami maglinis, Mare. Siya sa sunod na lang na kwento. Bye-bye!